Um, ang tanong, ang masakit ng katotohanan ng Philippine boxing. Ano bang problema natin ngayon? And what can we do to actually improve it? No, honestly, I don't have the answer. Ang Philippine boxing natin, ang Philippine boxing po ay isa po sa pinakamalaking industriya ng sports dito sa Pilipinas. Of course, basketball being, well, arguably number one, or maybe not arguably number one, boxing is there also dahil ang boxing po ay isa po sa sport na magaling po ang Pilipino. Gaya ng sinabi ko kanina, no? Ano bang nangyayari? Bakit wala tayong world champion ngayon? Bakit tayo natatalo? Ang Pilipino ba ay hindi na magaling sa boxing? Ito ba ay ang katotohanan? O ito ba ay, kumbaga, minamalas nga lang, sabi ni MJ? No? Ako po ay sumulat ng isang artikulo tungkol dito at ang sinabi ko, no? Siguro, hindi lang natin panahon. Pero para sabihin na hindi po magaling ang Pilipino ay para pong maling statement. Maring natalo tayo. No? Natalo tayo ngayon, pero hindi pa naman tapos ang laban eh. Ang laban po ng boksingero hanggat hindi po sila nagre-retire, hanggat sila po ay lalaban, may pag-asa pa. Hindi maganda ang simula natin, aminin natin. Siyempre, may mga bagay tayo na hindi ginawa. May mga mali po tayong nagawa. Bilang isang boksingero, bilang isang manager, bilang isang trainer, I'm sure there are opportunities na sila mismo nakikita nila na dapat ginawa nila. Siyempre, the general consensus po ng mga Filipino ay dapat i-improve ang training. No? Yan po ang katotohanan, i-improve ang training. Pero ang hirap naman magsasabi ang mga tao na nasa labas, gaya na nagsabi, Sir, parang hindi maganda ang training or parang hindi okay lang yung sabihin na parang hindi maganda ang training. Pero para i-assume mo na hindi nag-training, hindi po tama. No? Pwede mong sabihin na walang problema pero tingin ko ang iba't ibang sitwasyon po ng mga boksingero hindi natin talaga alam ang katotohanan. Pero syempre na i-interpret natin pag hindi po maganda ang performance ng boksingero, it reflects on their training. Ibig sabihin, whether maganda o hindi ang training, kulang. Siguro po ay kulang. Kasi kung hindi kulang, hindi tayo mananalo, hindi tayo matatalo. Yun po ay general statement uli. No? Para sa akin kasi, no, yung Jerwin ng Kahas, kilala natin yan. Napakasipag na bata yan. Napakasipag, napaka-humble. Nagulat din ako dahil parang either bumagal siya or mabilis lang talaga si Takuma Inoue nag-improve. Kasi parang na-outclass siya dun eh. Hindi siya makatama. And that's very frustrating for me. So, training siguro, generally speaking, ay isa sa bagay na dapat natin i-consider. Kasi yan laging naririnig ko, nakikita ko sa social media. Maaring magsalita ang trainer, maaring magsalita ang manager, pero mga fans, yan din na sinasabi. Siguro, i-improve lang. And how do you improve it? There are a lot of innovation right now. Sinasabi nga nila, alamin natin ang ginagawa ng Hapon. Why not? Tama naman yung statement na yon. Ano bang ginagawa ng Hapon ngayon? Number 2 na sila sa may pinakamaraming world champion. Ano bang ginagawa sa Amerika? I mean, malamang ginagawa na natin yan kasi nagpapadala nga tayo ng mga boksingero sa Amerika para mag-training eh. Ito po ay isang aspeto lamang po ang aking sinasabi. And I'm sure everyone would agree with me because that's the more objective and kumbaga parang common sense na reason without talking about, may nag-comment dito, the politics, without talking about the issues, no? If you train well, the fight is easy. I remember Manny Pacquiao saying that. Diba? Manny Pacquiao says, ang hirap ng training ko kaya madali labang ko. Tama po ba? So generally, but it's not safe to assume na hindi nag-training. Siguro kulang. No? Siguro po may mali. So training, innovation, and the first thing that I would say is that yes, we need to adapt and learn